Ayan, so ang gagawin natin, magtutusok muna sa likod, tapos lagpas ng isang butas, and then tuhod. Ganon din sa likod, lagpas ng isang butas, tuhod. Ayan. So, palagi lang tayo maglalagpas ng isang butas sa harap at sa likod. So, itong ginagawa natin ay tinatawag na running stitch. Sa pagsisiw naman, kung ano ang last na hook, ipapasok lang natin sa ilalim nun. Tapos papasok ka butas, tapos hila. Ilalim, butas, tapos hila. Tatlong beses yan para mas sure na nakatali talaga. Tapos gupitin na. Sa running stitch naman, palagi lang din magsisimula sa likod. Lagpas ng isa sa harap, and then tusok. And then gano'n din sa likod. Lagpas ng isang butas. And then, babalikan mo yung last na hook. Ayan. Then, ganun din sa likod, kung ano yung last na hook, lagpas lang din ng isang butas. So, ganun lang ulit. Paulit-ulit lang yung process. This is what we call back stitch. Sa pagsisil, ganun lang din. Last hook, under, and then butas, under, butas, hila. Tatlong beses lang din. Next, mag-start sa likod. Lagpas isang butas, and then tusok. Sa ilalim, kung ano yung nilagpasan mo, doon mo itutusok yung karayom. And then, dapat yung thread nasa baba, and then yung karayom nasa taas. Tapos, tsaka makikila. Ganun ulit. Lagpas ng isang bilog, tapos tusok. And then, yung sa nilagpasan mo sa likod, doon mo ipapasok yung karayom. Then, palagi niyong tatandaan na dapat yung inyong thread ay nasa ilalim lagi. So, kung ganyan, nahila niyo maigi, pwede niyo siyang i-undo para mas mabilis kayong lagay sa silong, hindi niyo matamaan yung thread.